pressure naman, bumalakpak na agad kayo. Kita. Kita dyan sa likod. More off ko yung hand. Okay lang. Bakit? Ako naman yung hindi ba? Alam ko mga busog na tayo. Pero gusto formally start, let's do an opening prayer in the name of the Father and the Son. Prayer for generosity. Lord, teach us to be generous, teach us to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to be the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to ask for rest, save that of knowing that we must do. Saint Ignatius of Loyola, Pray for us. Mary, immaculately conceived, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Amen. Good hapon, ako nga pala si Lance. Tuturo ko sa tiyo, katulad ng sinabi ni Nina. Ang ilan sa inyo, mga estudyante ko, kaya kung ano man ang naririnig nyo sa klase, huwag nyo nang ipamalita. Baka nakakahiya kaya yung mga pinagsasabi ko. Sabi ni Nina, at least she is honored na have me here. Pero mas kinagagala kong na nakasama ako sa formation session yun. This is one of my parang I took this as a challenge and also a way of initiating myself into the Ateneo community. Yes, I am relatively new. This is by far my second semester here in Ateneo as a teacher. I've been taking my MA since 2009. Tagal na. Kasi every summer lang yan. So, as much as possible, gusto kong ilubog yung sarili ko sa kultura ng Ateneo para at least sa paglubog kong yun, mas makapanaya, makapag-interact ako, maging effective ako sa pakikitungo ko sa mga estudyante. Di ko alam kung bakit ako yung kinuha ninyo kasi hanggang ngayon nagtataka pa din ako kung bakit. Baka trip lang talaga ni Julia. I'm a bit hesitant to accept this because first, yung schedule 4:30 to 6, medyo na-late nga ako. Kasi kagagaling ko lang sa klase ko ng 4:30 yan sinabi ko. So, klase ko. Tapos di pa ako lagari talaga para akong mayroong 5 anak na panganay, lahat pinapagatas ko, so medyo mahirap yung schedule. Hesitant ako kasi una, nung pinag-usapan namin na tungkol sa core values, parang wala ako nung core values na yun. Medyo duda din ako. Padalwa, bibihira kung hindi man wala akong karanasan tungkol sa mga persons with special needs. Meron akong ilang mga ibabahagi sa inyo, pero napaka-konti lang. Katulad siguro ng ilan sa inyo, parang babago din lang ako na-expose sa kanila. Although, marami akong mga nakikita sa paligid, pero yung talagang interaction, wala akong ganun. At patatlo, medyo duda pa rin ako kasi kung pag-uusapan natin yung core values at yung experience, wala na nga ako nun. Pati yung mga pwede ko pang mga challenges tungkol sa kanila. Pero gladly, nung hinalukay ko yung memory ko, nitong mga nagdaang araw, may nahanap akong 3. Ginagawa ko siyang 4, hindi ko mahanap yung pang-4 para sakto dun sa core values nyo. Hindi ko mahanap yung isa, pero gladly nahanap ko yung 3. Tanong, yun bang open-mindedness, self-worth, compassion, initiative, sinadya nyo ba talagang OSCE ang yun na talaga, built-in na talaga, o naghanap na lang kayo ng paraan para mabigyang kahulugan yung acronym? Kasi galing ako sa CLC group. All male CLC group kami. Parang babago kami CLC group. Sa kagustuhan naming magkaroon ng
kahulugan yung aming pangalan. Kasi ang pangalan ng CLC group namin, Pogi. So, anong grupo ang sinasalihan mo? Pogi. Ah, kayo yung Pogi? Yan na yon. Yung ibig sabihin ng Pogi, pilgrims overflowing with God's inspiration. At ang mission namin, to help people, ang mission namin is to help people become people overflowing with God's inspiration. So, pero kung gusto nila talaga namin mapunan yung Pogi, ganon din ba yung OSCI ninyo? O talagang, sino nakakaalam dito? Sino yung mga senior members bukod dun sa ilang mga kilala ko na? Sino nakakaalam? Bakit OSCI? Yung nakahalatang hindi nyo talaga alam yung core values. Hindi na ako tatanong. Kasi nagtataka akong bakit ganon. Parang napaka-off tangent naman ng kada isang core value. Doon sa susunod na core value, open-mindedness, tapos self-worth, tapos compassion, tapos initiative. Walang kakonect talaga nung una kong tiningin. Sabi ko, paano ko ito ibibigay sa inyo? Tapos, by God's inspiration, natuwa ako kasi yung mga karanasan ko nahuhulog sa kada isang, at least yung tatlo, nahulog sa kada isang core value. Pagpaumanhin nyo, kasi sa kawalan nga ng experience ko, sharing lang yung mangyayari, hindi lecture, hindi ko para ituro sa inyo yung mga core values niyan. Basically, mga personal kong karanasan yung babahagi ko sa inyo. Habang inaantok ako, saka ako nagsulat, kaya pagpaumanhin nyo din yung notes ko dito. At pag minsan-minsan, babasahin ko din dito. So, dala nyo ba yung mga writing materials at papel ninyo? Wala pa? Sige. Okay lang, habang dinidistribute, mamaya pa naman natin gagamitin. Gusto ko lang i-check. Pero lahat merong writing materials. Lahat meron. Did you get my sorry. Kung lahat may panulat, lahat meron. Okay. Pakitaas ng kamay ng mga kaliwete. Left-handed, right-handed. Kung ano man ang dexterity nyo, pakihawakan ng pen ninyo sa kung saan man. Okay? Katapos niyan, time-bound yung ating activity. Simula lang. Time-bound yung activity natin. Tapos mamaya ako ipapaliwanag sa inyo kung paano. Okay? Kung sinabi ko 10 seconds lang, tataas niyo ang panulat ninyo. Okay? Kapag time's up na. Sige. Gamit yan, yung mga panulat ninyo. Susulat nyo ngayon ang pens up. Susulat nyo ngayon ang inyong mga buong pangalan kasama ang inyong middle name. Within 10 seconds. Pag sinabi kong go, go. Okay? Sa papel. Huwag doon sa kahit sa ang bahagi ng papel, just leave space. Okay? Para sa iba pa. Marami pang isusulat. Okay? Hanggat maaaring mababasa. Okay? Buong pangalan, kasama middle name, 10 seconds, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Pens up! Pens up! Okay. Isa pa. Ito, mas mahaba yung oras. Pero isusulat nyo, pens up ha, yung buong address ninyo, kasama yung lot number, kung anong block, kung anong subdivision. Di ba? Okay, ngayon, ito gagawin nyo within 20 seconds. Okay? Okay lang, huwag nyo isasama yung region at saka yung zip code.
Huwag nyo nang isasama. Okay? Basta kumpletong address lang yung mapupuntahan. Okay? 20 seconds. Go! 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Hands up! Okay. Ito, 5 seconds lang. Isusulat nyo naman ngayon ang inyong birth date. Birth date. Month, date, year. Okay? Hindi nyo na kailangan. Dapat yung buo. Kung September. Medyo lugi yung mga bare months kaysa doon sa mga June, sa May. Advantage na yun. Okay? 5 seconds lang yun. Kompletong birthday. Go. 5, 4, 3, 2, Pens up! Pens up! Okay. Sige. Kasama dyan, isusulat nyo din within 10 seconds ang pangalan, okay lang yung first name at surname ng pareho nyong parents. Okay? Parehong parents, mother and father. Magkatabi. 10 seconds, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Okay. Ito, pinakamadali. Pipirmahan nyo ngayon. Dun sa ilalim ng lahat ng mga sinulat nyo, pipirmahan nyo ngayon within 5 seconds. Okay? Pipirmahan natin. 5 seconds. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Okay, very good, very good. So, okay na yan. Naisulat nyo na yan. Okay. Ngayon, kung right-handed ka, pakilipat ng ballpen mo o ng panulat mo sa kaliwa. Kung left, pakilipat sa kanan. Okay? Left-handed. So maraming left-handed ngayon. Okay, sige. Ngayon, dahil 10 seconds natin sinulat ang pangalan natin, buo, kasama yung middle name natin, 10 seconds din natin isusulat yung buo nating pangalan. Pens up, ready, go! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Attention! 5, 4, 3, 2, 1. Pens up! Pens up! Tama na! Okay. Ngayon, dahil 20 seconds natin sinulat yung buong address ninyo. Ngayon, 20 seconds din natin, o 25 seconds natin isusulat yung buong address. 25 seconds, go! 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1. Hands up! Hands up! Okay. Sulat natin yung mga birth dates natin. 5 seconds. Go! 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1. Pens up! At saka huli-hulihan. Ay, hindi pa pala. Meron pa pala. Name ng parents. Sige, gawin natin 20 seconds ang name ng parents. 20 seconds. Go! 20, 19, 18, 19, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pens up! Tama na! Huwag kayong madaya! At saka huli-hulihan! Pipirmahan natin, hindi yung shorthand ha! Yung buong pirma ninyo, pipirmahan natin yung mga sinulat nyo dyan sa ilalim for 7 seconds. Go! 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. Pencil up! Tama na. Okay. Pakibaba ng mga panulat nyo. Tapos, pulaan nyo ngayon, pintasan nyo ngayon yung mga sinulat ninyo gamit yung kamay kung saan hindi kayo sanay na magsulat. Pareho lang, no? Yun na yun, pareho lang. Ano ba ganun kayo? 1999 ako. Ako, 2023. Ano ngayon? Guys. Anong pakiramdam nung sinusulat nyo gamit yung dexterous hand ninyo? Sabi ni Joey, parang natatalo. Isang magandang itanong. Kumpara sa napakaraming mga batang inaalagaan natin, alam kong hindi naman karamihan sa kanila may disability na nawalan sila ng daliri o kamay. Persons with disabilities yon. Pero just the same, we are more able than all of these kids whom we are ministering to. We are more able than them. Pero pansinin ninyo, sa kabila ng pagiging may kakayanan natin, dahil sa pagkakaroon ng dalawang basic, dalawang kamay, dalawang set ng mga daliri na kumpleto, bakit isa lang ang dinidevelop niyo? Hindi ko recollection na. Yun, nakakapatanong. Bakit tagal na tagal, ang tagal na nating buhay sa mundo? 20, 18, 19, ako mga 16 years na ako nabubuhay sa mundo. I stopped counting mga 8 years ago. Ba't ang tagal-tagal na natin, tinuturuan tayo, di ba? Wala naman taong pinanganak na meron ng dalang ballpen o panulat at nagsusulat na ng cursive o kung ano mang letters. Di ba? Tinuturuan naman tayo. Bakit sa tinagal-tagal, yung isang kamay lang, yung isang bahagi lang natin ang ginagamit natin? Nagkakaroon pa nga sa psych. Ewan ko kung maraming psych majors dito, di ba? Meron pa nga na mini-measure kung right brain o left brain ka. Di ba? Di ba isa lang yung brain? Bakit hindi whole brained yung mini-measure? Bakit isa lang na kamay ang dinidevelop? Kung kaliwete ka, bakit kaliwa lang? Kung kanan, bakit kanan lang? Hindi ba parang built-in sa atin ang magkaroon ng kakulangan? In physical disability or katulad niyang klase ng disability. At kadalasan, ito tapon din sa akin kasi ang lakas-lakas ko, lalo na kami mga seminarista, lalo na sa amin sa Batangas, ang lakas-lakas namin mamintas. At parang ang lakas-lakas ng loob nating sabihin na, mga abnoyang mga yan. Mga abno naman yan. Minsan nga, ginagaya ko pa ngayon pag nagngungungo. Meron kaming kaklaseng ngungo. Sino ngayon ang maring? O, nilahan yung ngungo namin kaklase sa Thursday. Yung kaklase kong ngungo na binibiro namin lagi na tinatawag naming abnormal. Physical lang yun, ha? Hindi pa katulad ng mga kids na inaalagaan ninyo. Sino pa yung naging pare? Siya pa yung naging pare. Tawag nga namin sa kanila, sila yung mga benchmark. Pag nakita namin yung score nila at mas mataas kami, ibig sabihin, pasado kami. Kasi sila lagi bagsak. Sila yung latak ng klase. Sino pa yung ginawang pare? Yung tatlong latak na yun. Dati nga pala akong seminarista, dati ako nagpapare.
Bakit ang lakas-lakas loob natin? At least sa collective psyche ng mga normal na tao. Bakit ang taas-taas ng tingin natin sa sarili natin? Kung gayon pare-pareho din lang naman pala tayong mga may kakulangan sa kapansanan. May pare-pareho tayong special needs. At parang sa akin medyo derogatory pa rin yung paggamit ng special needs. Kasi pansinin nyo, positive yung paggamit natin sa special. Di ba? Sa amin sa Batangas, kapag sinabing special, halimbawa, Lomi, special. Di ba? Aasahan nyo, Lomi special, aasahan nyo, yung Lomi, mas masarap. Hindi. Pagdating sa amin sa Batangas, mas madami lang. Diba? Ganon din kapag sa halo-halo, pag sinabing special yung halo-halo, anong meron? May 2 scoop ng ice cream. May dagdag. Special. Pag special, hindi kulang. May dagdag pa nga. Mas. Pero yun yung binibigay natin na pangalan, pagturing sa mga taong alam natin na merong espesyal na pangangailangan. Kaya nakakapagtaka din kung bakit ganon yung pagturing natin sa kanila. Para sa akin, yung 3 kong karanasan, pwede kong ibahagi sa inyo. Ang una ko siguro karanasan dito, at yung pakiramdam ko, kasi sabi ng mga spiritual directors ko dito sa Ateneo, higit pa sa naiisip mo, maaring magpakilala ang Diyos sa iyo, maaring matuto ka, hindi lamang dito, kundi sa mga nararamdaman mo. At ibabahagi ko sa inyo mga nararamdaman ko. Ang una kong karanasan, katulad ng mga karanasan din ninyo, ay magkaroon ng interaction with a person with Down syndrome. Meron akong pinsan, ang pangalan niya ay si Ate Lilibet. Kung tawagin namin siya si Ate Bebet. Si Ate Bebet, nung ako ay nagkaisip, siya ay 32 years old na. At ang kanyang ina ay matandang nakapag-asawa. Isipin ninyo, nung mga panahong una, ang uso dati ay hindi family planning, kundi family planting. Kung saan, ang lolo ko at ang lola ko, yung kabatch ng mga tatay ko, yung mga pamangkin niya, kasi yung panganay niyang kapatid ay nanganganak kasabay ng nanay niya. So, 14 sila magkakapatid. Isipin nyo, second to the eldest yung tita ko, na nanay ni Ate Bebe. At siya lang ang nag-iisang anak. Meron pa siyang naging kapatid sana, kaya lamang namatay nung sanggol siya. So, siya lang yung nag-iisang anak. At ang laging sinasabi sa akin, na natatandaan ko ng sinasabi ng aking tiya Corazon, papaano na si Bebe kapag namatay kaming mag-asawa? Paano na si Bebe kapag kami namatay na mag-asawa? Paulit-ulit yon, habang sa kabataan ko tumatatak yon, iba ang nararamdaman ko. Bakit? Kasi si Ate Bebe, dahil nga may Down syndrome at medyo severe yung case niya, kahit kaming magpipinsan, nakakrasan niya. Ang tandang-tanda ko pa nun, yung buong kwarto niya, nung panahon yung The Guapins, si Mark Anthony Fernandez, si Eric Proctoso, saka sino pa nga yung isa? Si Jo Marie Iliana. Diba? Crush na crush niya si Mark Anthony Fernandez. At kapag crush niya ang isang tao, bata, matanda, pag na-crushan niya, ang tawag niya si Mark. Meron bang Mark sa inyo? Ay, salamat. Wala naman. Ang tawag niya sa aming magpipinsan na lalaki ay Mark. Hindi ko maintindihan, pero ang nararamdaman ko lagi, sa tuwing makakausap ko siya, ay takot. Natatakot ako. Bakit? Kasi hindi ko alam kung anong sinasabi niya at kung anong nararamdaman niya. Para sa akin, napaka-awkward nun. Bukod sa pagiging awkward, takot talaga ako. Hindi ako lumalapit sa kanya kapag bumibisita siya. Pag hinahawakan niya yung kamay ko, na napakataba ng kamay niya eh. Pag hinahawakan niya yun, pag sinasama ako, pagkakain kami sa paborito niyang restaurant, Tropical Hut. Tropical Hut pan. Hindi ako makakain ng ayos. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun? Hindi ko siya maintindihan. Natatakot ako dahil hindi ko siya maintindihan. At ang pinakamalapit kong maiuugnay doon sa aking takot na yun po, open-mindedness. Kabukasan ng isip. Kabukasan ng isip. Na malamang-lamang kailangan ko pa rin hanggang ngayon. Malamang-lamang kailangan pa rin na napakaraming mga tao, hindi lamang ninyo, kundi ng mga taong hindi katulad natin na nakakaunawa sa kanila kahit paano. Open-mindedness. At higit sa lahat, ito lang pala yung kailangan ko para maintindihan ko si Ate Bebe
By the way, si Ate Bebes nga pala at ang kanyang buong pamilya, sumalangit nawa ay namatay na. Namatay siya dahil sa atake sa puso, ang kanyang nanay namatay sa katandaan. Ang tatay niya, nakita na lamang na nakahiga doon sa kanyang rocking chair at pinatake din sa puso. Magkakasunod na taon sila namatay. Nung tumanda ako, siguro mga 12, 13, pumasok ako sa seminaryo. Doon ko lang naintindihan kapag nakikipag-usap siya sa akin. Yun pala ang kailangan. Hindi pala open-mindedness. Kasi kapag open-mindedness sa akin, dahil pilosopo akong tao, pag open-mindedness, kailangang babasagin mo ang bungo para maging open ang mind mo. Hindi pala ganun. Pakikinig lang pala. Listening. It's not just hearing, because hearing is definitely more than just listening. Bakit? Kasi kapag nakikinig ka, you are ready to welcome the person who speaks as a gift. Pansinin nyo, at by the way, i-incorporate ko din yung mga natutunan ko recently, kahapon lang sa recollection ni Cardinal Tagle sa Araneta, yung Advent Recollection, the Word Exposed. Sabi ni Cardinal Tagle, kapag marunong kang makinig, parang pinababayaan mong maging regalo yung taong nagsasalita sa iyo. Bakit? Pansinin nyo, kung tunay na regalo ang isang regalo, hindi mo siya hinihingi. Kayo ba kapag nakikipag-usap, parang sinasabi mo, huy, kausapin mo naman ako. Di ba kapag kinakausap ka, malaya kanyang kinakausap? Di ba? Di ba biyaya yon na kapag nakinig ka, pinababayaan mo ang taong nagsasalita sa harap mo na maging biyaya para sa iyo. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa iyo. At yun lang pala ang kailangan nating matutunan. Na para mabuksan ang ating isipan, kailangan nating makinig. Pero hindi klase ng pakikinig na kadalasan ginagawa natin. Kasi we may hear but not listen. Pero ang true listening, ito ang natutunan ko. True listening is listening with the heart. Why? Ito, binigay ko din sa ilang mga estudyante ko. Pansinin nyo, ang tenga natin, ginawang dalawa, pero ang bibig natin isa lang. Para mas makinig tayo. Para mas tumingin tayo, kaya dalawang mata. Ginawang isa lang ang dila, pero dalawang tenga. At pansinin nyo, ang tenga natin, huwag nyo tatapyasin, huwag nyo puputulin, pero kadalasan, kapag nagdo-drawing tayo ng tenga, paano natin dinodrawing? Pag ganun. Pag tinapyas nyo ang tenga ninyo, pinagdikit nyo, hindi ba hugis puso? Ang tunay na pakikinig ay pakikinig ng may puso. True listening is listening with the heart. That is why I never understood. That's why I'm afraid to listen to Ate Bebe, because I was afraid to listen with my heart. And only then that I understood her during the last years of her life. That's because I listened with my heart. At pansinin nyo, kahit yung salitang heart, may ear sa gitna. Tanggalin niyo yung ear. Ang tunay na pakikinig ay pakikinig ng may puso. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng may puso, siya ang pinakikinggan ay walang prejudice, walang bias. Kasi kadalasan tayo, anong nangyayari? Kapag may prejudice, may bias ang pakikinig natin, kadalasan hindi tayo nakikinig. Why? Because listening, more than just a biological function, it is an act of freedom. Ginagawa ng mga taong may kalayaan. At kapag nakikinig ka, binibigay mo yung kalayaan mo sa tao. Malaya kitang pinakikinggan. Diba? Kapag ayaw mong marinig ang mga gusto mong marinig, hindi mo siya pinakikinggan. Kapag pinagsasabihan ka ng kung sino man, pwede mo siyang hindi pakinggan. O kaya yung katulad ng ginagawa natin, selective listening. Pero kung tunay kang makikinig, kahit masakit, kahit hindi kaaya-aya, kahit hindi maganda, pinakikinggan mo, buong laya mo siyang binibigyan ng iyong pakikinig. Yun lang daw ang tanging paraan para maging bukas ang isipan. Makikinig. Pansinin nyo, hindi lang puro ito ang pinagagana natin. Kasi kadalasan, pansin ko, kapag ito lang ng ito ang pinagagana, nagkakandalet-selet ang buhay natin. Pag hindi na marunong makinig. Open-mindedness. It is listening. Listening with the heart. And that's what I've learned with Ate Bebe. Which I now would turn to the next one. As long as we are open-minded, it's then that we see and hear someone else's self-worth.
Self first. Pangalawang kwento na kadalasan ay bumabagabag sa akin ay dito ako kasi sa Barangka nakatira din sa De La Costa Homes. Kung saan, huwag niyo nang itanong, bisita niyo pa ako, lubugin niyo ako sa gitna ng gabi. Umuwi ako every weekend sa Batangas. During yung katulad ngayon, dito ako nag-stay. At in as much as I wanted to wash my own clothes, time would not permit. Kasi spent na yung energy ko sa maghapong activity dito. Tapos magre-research pa ako, magsusulat pa ako ng thesis. Hindi ko na kaya maglaba. Pero ako yung tigasin sa bahay sa Batangas. Kahit nung seminaryo, ako naglalaba ng sarili kong sutana, kahit kurtina, kahit bedsheet ako naglalaba. Sanay ako sa mga gawaing bahay. Swerte ng mapapangasawa ko. Lahat ng ayaw niya, akong gagawa. Ayaw niya magluto, akong gagawa. Ang ginagawa ko dito, pagdating ko dito, so hanap ako, kahit ayaw kong ipahawak sa iba ang damit ko, nagpapalaba ako sa laundry. Diba? Napakaswerte pa nga ng mga naglo-laundry talaga kasi wash, dry, fold. O tapos ang iba pinapaplansa pa dahil medyo hikahos ako ngayon. Palabalan talaga hanggang tiklop. Doon sa pinapalabahan ko dito sa Barangka, medyo nandidiri ako. Bakit? Kasi bago ako makarating doon, para akong tumatapak sa mga landmines kasi puro tain ng pusa. Nandidiri ako. Pero yung pandidiri na yon, nadagdagan pa nung nagdala ako ng laundry ko. Patok ako. Kay JP Bolano po. Kukunin ko din po yung malinis kong hanggang sa sumilip ang isang bata, siguro mga 13-year-old girl. Sumilip, parang kinikilig na pumasok sa loob. Dala-dala nung ate niya, nung helper nila, yung damit ko na medyo mabigat. At kinuha niya, at lumabas sa pintuan nila at binigay sa akin. At ang sabi, "Kuya, ito na po ang damit niyo. Ang gwapo niyo po." Alam kong hindi kayo maniniwala pero yun yung sinabi niya. 3 beses yung nangyari sa akin. 3 magkakasunod na linggo at sinabi niya sa akin, pag nakikita niya ako at naririnig niya ang boses ko, lagi siya sila malabas. "Kuya, ito na po ang sukli ninyo, ang gwapo niyo po." At ako, kinikilabutan ako. Alam kong hindi ganun dapat yung reaction ko kasi una alam ko na, hindi ko alam kung anong special needs niya. Hindi ko alam kung autistic siya o kung ano man. Pero alam ko, person with special needs yung bata. At nagigilty ako sa tuwing babalik ako doon sa boarding house ko at mararamdaman kung bakit ako nagkakaganito. Bakit parang hindi ko matanggap na mayroong nagsasabi sa akin ng gwapo. Seryoso. Pag minsan natatawa na lang ako, bakit hindi ko matanggap talaga na gwapo ko? Yan talaga yung nakikita ng bata. Hindi siya magsisinungaling, pero basahin ko yung note ko nung naalala ko yon. Sabi ko, maybe it's just that I'm beating myself up in order not to be proud. Baka masyadong malaki na yung ulo ko, sobrang bigat na. Gwapo mo, ganyan. Baka maniwala ako. Pero sa katunayan, ito yung sinabi ko. Hindi ko mapahalagahan ang sinabi niya dahil baka wala siyang halaga sa paningin ko. Hindi ko siya mapaniwalaan kasi para sa akin, malamang-lamang at the back of my mind, sino ba siya para paniwalaan ko? Siya na person with disability, kung ano man yun. Wala siyang, hindi siya credible. At mas nakakadagdag pa yung kondisyon niya sa pagsasabi niya ng ganun. Hindi ko makita ang halaga ko sa paningin niya. Pero sinulat ko pa dito, baka naman kaya hindi ko makita ang halaga niya, ang halaga ko sa paningin niya, kundi dahil hindi ko din makita ang sarili ko bilang isang taong mahalaga. More often than not, whenever we try to devalue people, it is because we do not see our own value, our own worth.
Diba? Kasi, nemo dat quod non habet, as the Latin saying goes, you cannot give what you do not have. How can you value other people? How can you see other people's worth if you cannot see your own? Na baka kaya hindi ko siya mapaniwalaan kasi hindi ko makita at hindi ko lubos maisip na meron din pala akong sariling halaga. Na baka kaya hindi siya nagiging credible sa paningin ko. Hindi dahil hindi talaga siya credible kung hindi matanggap ng sarili ko, pwede palang maging gwapo talaga. Kidding aside and seriously, diba? Sinulat ko dito, hindi nanggagaling sa atin ang halaga ng mga persons with disability. Meron na silang halagang kanila, pinalalabas na lang natin. Alam nyo ba, kung hindi ko lang matandaan kung sino to doon sa Mutant Ninja Turtles, kung si Leonardo, si Raphael, si Donatello, o kaya si Michelangelo. Sino ba yung sculptor sa kanilang apat? Si Michelangelo. Kung sino man, merong isang storya, di ba? Sabi ng isang nagko-comment doon sa artwork niya, sa sculpture niya. Sabi niya, alam mo, ang galing-galing mo talagang mag-sculpt ng marble, ng kung ano ng mga obra maestra mo. Ang sabi nung artist, alam mo, nandyan na sa batong yan ang ganda nila. Pinalalabas ko lang. Meron ng halaga ang mga batang ito. Kailangan lang nating tingnan. At makikita lang natin yon, maririnig lang natin yon kung bukas ang ating isipan, kung open-minded tayo. We see other people's worth and our own worth if we try to be open, kung bukas tayo. Sa kahuli-hulihan, gusto kong i-share sa inyo yung pangatlo. Hindi ko na ibabahagi sa inyo, ako'y naging teacher ng elementary school, isang pipitsuging private school sa Batangas nung wala akong mapuntahang trabaho. Dahil ano nga naman ang magiging trabaho ng nag-graduate ng AB Philosophy? Pasensya na kung mayroong AB Philo sa inyo, ha. Hindi ko nilalait, hindi ko pinipintasan ang sarili kong kauri. Pero para akong tubig sa labas, para akong isda na tinanggal sa tubig pagka-graduate ko ng seminaryo. Wala akong mapuntahan, kaya anong ginawa? Isinuka nga pala ako ng iba't ibang university sa Batangas. Hindi ako tinanggap. Buti na lang may nagsaga. Ateneo. Nung mga panahon na yon, nung walang tumanggap sa akin, panic na ako. May na, last week ng May, walang tumatawag sa akin. Until finally, yung teacher ko sa English, sa seminaryo, meron palang pagmamay-ari na corporation, small preschool, at doon ako naging unang teacher. At 19 years old, teacher ako ng grade 3 students at grade 5 students. Tinuturo ko reproductive system. At saka yung isa akong tinuturo sa grade 3, English, reading, saka writing. Language, reading, writing. Dahil versatile ang mga seminarista, kahit saan mo ilagay, pwede. Sabi ko, sige, try me. Pero, pasintabi ha, pero grabe, nakakapamura ang una kong naging trabaho. Impyerno talaga. Bakit? 6 ang estudyante ko, pero para silang 6 na po. Bakit? Kasi merong isa na may ADHD. Ang pangalan niya, yung demonyitong si Kyle. Bakit? Pinahirapan niya ako sa loob ng 10 taon. Imagine niyo, lahat ng kaklase niya, babae, 5, siya lang yung nag-iisang lalaki. Lahat sila nagiging demonyita pagkatabi siya. Isipin niyo kung gaano kahirap. At sabi ko, sinusumpa ko yung classroom na yun. Pero later, nung nakikipag-usap ako doon sa mga kasama kong teacher, doon ko lang nalaman, si Kyle pala ay child born out of wedlock. Tinakasan ng kanyang ama ang kanyang ina. At ang kanyang ina, barely making both ends meet. Kailangan magtrabaho sa call center sa Lipa, Batangas. Kadalasan si Kyle, naiiwan at the very young age of 8 and 9, naiiwan sa sarili nilang tahanan, na inuupahan, mag-isa. Pumapasok sa school, mag-isa. Sasaing, bigas, mag-isa. He was left alone at very young age. Bakit? Kasi hindi siya maalagaan ng sarili niya anak. Much less yung kanyang sarili. At ang
sinasabi ko, ang hirap-hirap turuan ng mga estudyante katulad niyan, mga demonyito. Pero, ang kailangan lang pala, kung bukas ang isipan mo, makikita mo talaga nila. Kailangan mo ding pakiramdaman kung ano nararamdaman nila. Baka kaya tinawag ko siyang demonyito kasi tiningnan ko lang siya bilang estudyanteng magulo, pero hindi ko nakita kung sino at ano talaga sila. Isang bata na mas nangangailangan ng pagkalignan. At yun yung tinuturo ko din sa TO 141, yung kina Julia and Video. Na compassion. Compassion actually is, as I've learned, it's not really coming from that word which is connected with the heart. Compassion. It comes from the Greek word splagchnism. Ibig sabihin, Greek word nga, huwag nyo nang alamin. It's connected with the word splagchnon, which means gut. Bituka. Ano daw ang compassion? Ang compassion daw ay hindi isang emosyon, kundi isang pangyayari sa kaloob-looban mo na kapag nakita mo yung bagay na yun, bumabaliktad ang sikmura mo at hindi ka tumitigil hanggat hindi nawawala yung pagbaliktad ng sikmura mo. Hindi lang siya yung compassion na, ay, wawa naman you. Compassion siya na meron kang ginagawa. Hanggang sa kahuli-hulihan, dahil wala na akong pwedeng maikwento, blanco na ngayon. Initiative. Pero tatandaan ninyo, ang initiative ay hindi nanggagaling sa inyo. Ang initiative para matulungan, maaruga ang mga persons with special needs ay hindi nanggaling sa atin, kundi nanggagaling sa kanila. Nanggagaling sa kanila. Parang sinasabi nila silently, value us. We are persons just like you, with the same disabilities, katulad na ginagawa ninyo kanina. Pare-pareho tayong may special needs. Kaya natutuwa ako doon sa inyong motto. Diba? Ano nga yung motto niyo? Ay nako, making difference to the different. Ba't ako natutuwa doon? Kasi yun din, nakakatulad din nun yung isa kong natutunan. Personal reflection ko sa seminary. Sa kahuli-hulihan, pwede kong sabihin yan sa inyo. Yung pinakabilin ko sa inyo with your advocacy, sa speed, yun na lang yung pwede kong may kwento sa inyo eh. Is be negative. In a world full of positivity, be negative. Be negative. Together with these children who are considered by the world as negative. Why? Only negative people make a difference. Only negative people make a difference. Sana sa kabila ng lahat ng ito, hindi lang matatapos sa organization natin. Kaya niyo yan dalhin sa iba't ibang mga larangan. Men and women for others, kayang-kaya. Simple lang. Kailangan lang maging maski. Maraming salamat. Magandang gabi.